May mga taong magaling sa matematika, ang ilan naman may talento sa musika at sining. Ang iba naman po ay bihasa sa pagsusuri at pagsasalita. At sa tulong ng teknolohiya, kaya nang malaman kung alin sa mga kakayang ito o iba pa ang taglay ng isang tao at ang kasagutan nasa ating mga daliri mismo. Kung paano, alamin natin yan sa report na aming kasamang si Benj Mondo. Ayon sa kasabihan, may gulong ng palad na nagdidikta ng ating kapalaran. Ngunit sa tulong ng teknolohiya, sa mga daliri kaya nang mabasa hindi lang ang ating pagkakakilanlan, kundi pati na rin ang ating kasanayan. Ito ang dermatoglyphics, isang larangan ng agham na nakasentro sa pag-aaral ng kaugnayan ng mga kamay sa mekanismo ng utak. Gamit ang Dermatoglyph Multiple Intelligence Test o DMIT, posible nang malaman kung ano sa 16 na multiple intelligences ang taglay ng isang tao. Rekomendado ito lalo na sa mga bata upang sa murang gulang pa lang, maintindihan na nila kung ano ang talentong dapat nilang linangin para sa kanilang paglaki, alam na nila ang papasuking larangan. At para naman sa mga employers at human resource managers, malaking tulong ito para sa pagkuha ng mga tamang tao para sa anumang trabaho at sa pagpaplano ng mga programang magpapaangat sa kasanayan ng kanilang mga empleyado. So, pwede natin as a screening tool for mga employees who are going into entry level. Why? Kasi from the entry level, makikita mo na, pwede ko pala itong turuan or ano ba tawag dun? Yung i-hone siya para maging manager siya. Maaari ring sumailalim dito ang mga persons with disabilities o PWD. Ito ay upang malaman nila at mapakinabangan ang anumang kakayahang taglay sa kabila ng kapansanan. It strengthened my capability because it trained me a lot to improve myself. At the same time, it really helped me to empower my abilities, though I'm a deaf person. Ang bawat isa sa atin, biniyayaan ng mga katangi-tanging kakayahan. At kung ngayon pa lang madidiskubre at mapagyayaman ang mga ito, kaya nating makapag-ambag sa pagsulong ng ating lipunan bilang isang mamamayang produktibo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Mondo.